So muli po palakpakan po natin si Lord. Ayan, so may title po yan, simple lang, Set Apart. Ayan, so inihiwalay. Sa tawag rito, yung holiness po kasi, yung set apart, sanctification, tsaka consecration, halos pare-parehas po sila ng kahulugan. Parang mataas ata yung gain ko, pababaan na lang. Nag-feedback eh. Yan. Tapos, may kita natin, no, yung set apart. Siguro paki-next po ng slide. Hindi, dun sa yung apat, yung yan. Yung set apart, consecrate, tsaka sanctify, pare-parehas po yan ng kahulugan or sa original language, halos pare-parehas po yan ng meaning. So, kung di ako nagkakamali, parang sa Hebrew, haigazo ang ibig sabihin yan eh. Pero, ito po yung pinakamaganda dyan, ang tawag kasi na dyan, connotation. Pag sinabi natin connotation, meron siyang meaning, pero yung talagang kahulugan niya, beyond pa. Pag pinag-isapan natin yung tungkol sa kabanalan or sa holy, ito ay tumutukoy sa katangian ng Diyos. As God, as holy, banal, walang karumihan, walang kasalanan. Malinis. Pagdating naman dun sa sanctify, ito yung ginagawa ng Diyos sa mga mananampalataya, pinapaging banal or sanctification. Pagdating naman dun sa set apart, almost parehas din siya ng sanctify. Tapos pagdating naman dun sa set apart, parehas din siya ng consecrate. No, parang niloloko ko lang kayo, no. Hindi, joke lang. Yung consecrate naman, sabi nila, ang pinagkaiba ng consecration sa sanctification, kung ang sanctification si Lord ang gumagawa, ang consecration tayo naman ang gumagawa para maging banal at malinis tayo. So nagigets nyo? So wag niyo lituhin yung sarili nyo, no? Kasi napagdaanan naman para sa mga matatagal na, and I think karamihan naman ang nakikita ko ngayon, mga matatagal na rin sa atin, na mabilis na nating maintindihan kung ano ibig sabihin ng sanctification, ng consecration, ng holiness, at yung pagiging set apart. Kasi kung titignan natin yung passage natin, babalikan natin sa 1 Timothy, sabi doon, simple lang sa isang bahay daw may iba't ibang uring kasangkapan, iba't ibang uring gamit. May yari sa ginto, pilak, tapos meron naman sa luwad or sa kahoy. Yun yung mga gamit na ginagamit natin noon. Hindi pala natin ngayon, meron pa kayong gintong kutsara, tanong kakahapon, meron pa kayong gintong kutsara sa bahay? Meron po, siguro yung iba, gold coated. Di ba, mga gold coat. Pero yung talagang purong ginto po, yung mga 28 carats gold. Parang ang yaman nyo po, pag ganun yung kutsara ninyo. Pakuha nga ng gintong kutsara dun sa Tapos, wala naman na gumagamit sa atin ng kahoy or luwad kasi mostly na mga gamit natin ngayon, puro mga stainless. Tama Usually yun yung mga gamit natin. Pero dito may kita natin, naging illustration ni Paul, yung mga gamit sa bahay. Sabi niya ito, may gamit na ginto, pilak, yung ito ginagamit to sa mga special na occasion. Tapos yung mga kahoy tsaka luwad, ginagamit to pang araw-araw. So para mas maintindihan natin to ng konti, yung mabigyan lang natin ng mas deeper meaning yung consecration or set apart yung sanctification. Ganito, sino po sa inyo kanina umaga nag-toothbrush? Di po kayo nag-toothbrush? Parang nahiya kayo magtaas eh. Sabi isa, sa akin nakalimutan ko. Tatanong pa Sino po sa inyo nag-toothbrush? Lahat naman tayo nag-toothbrush kanina umaga, Tama, tama. Oh yes, of course daw. Halimbawa ganito, nagtututbrush ka kanina umaga, pwedeng sa banyo yan o kahit sa lababo. So habang nagtututbrush ka, syempre di ba, pag-iisip-isip ka, titingin ka sa paligid mo, parang lukot yung damit ko. Sa isip mo lang naman, di ka naman siguro magsasalita habang nagtututbrush ka. Parang lukot yung damit ko. Tapos tutbrush ka ulit. Tapos tingin ka ulit sa sarili mo. Parang madumi yung sapatos ko. Nilinis mo konti, tapos tutbrush ka ulit. Tapos nasa lababo ka, parang di nalinis yung lababo. Tapos toothbrush ka ulit. Gagawin niyo ba yun? Hindi Pwede nga. Sabi, minsan. Diba, para saan ang toothbrush? Siya dati ginagamit ang toothbrush. Sa ngipin. Hindi mo naman siya gagamitin pang linis ng lababo, pang brush. Tapos after mong panlinis sa sahig, gagamitin mo ulit. Tama Diba, minsan kahit yung toothbrush, pag alam mo luma na, yung matigas na yung brush, tapos medyo balog-balugtot na yung dulo, ano ginagawa natin? Di ba pinapalitan natin? Humahanap tayo ng mas maganda, mas komportable, at the same time, malinis. Alam niyo po, ganun din yung image or illustration ng sanctification or ng holiness.
Hindi po natin ginagamit yung isang bagay sa pang-araw-araw na gawain. Kaya nga ang pinakamagandang term po sa English na pinakamababaw, set apart. Kumbaga, hindi lang basta inihiwalay, hindi lang basta kasi yung mga common Tagalog term, inihiwalay, itinalaga, di ba? Yun yung pinakamadaling paliwanag. Pero alam natin, may mga gamit tayo na hindi natin ginagamit na para sa ibang bagay. Katulad ng toothbrush. 'Di ba? Kaya isang natin ngayon 'di ba, di ka naman though yung iba ginagamit yung toothbrush sa sapatos, pero hindi mo nagagamitin ulit 'yun. Tama. At ganoon din po yung buhay natin. Kung tayo ay tinawag ng Diyos, kung tayo ay niligtas ng Panginoon, para kanino po yung buhay natin? Diba? Hindi ba't para sa Kanya? So kaya dito, pag binalikan po natin, may kita natin na yung sanctification, hindi ka lang basta nilinis ng Panginoon, pinatawad, at patuloy na ginagamit ng Panginoon, yung buhay natin dapat nakaset apart, nakahihiwalay. So hindi rin naman siya isolation. So mamaya pag-aaralan natin yun. Pero tingnan po natin sa English version, sa verse 20, so parehas lang naman yan, now, in a great house, so sa isang napakagandang bahay daw po, there are not only vessels, pabold na lang, baka nila makita, of gold and silver, but also of wood and clay. Some for honorable use, some for dishonorable. So sabi rito, yung mga gold and silver, ginagamit yan sa mga natatanging okasyon. Tapos yung wood and clay, ginagamit yan sa pang-araw-araw, sa Tagalog version. Di ba, naalala ko noon, alam ko po, may iba pa kasi minsan, may nag-invite po sa amin minsan sa celebration. May nakita ko, alam niyo po yung lumang malaking bowl na nilalagay ng juice. Tapos, hahaluan yon. Tapos, doon kukuha yung mga, naalala ng ibang mga nanay. Tapos yung baso mo, yung glass na maganda na maraming style, yung ukit-ukit. Di ba, naalala ko nung kasi may mga ganun din sa bahay. Yung nandun pa kami sa Tikay. Ginagamit lang ni mama pag halimbawa may handaan, birthday, may celebration, may bisita, di ba? O ilabas mo nga yun, napakaganda nating bowl, di ba? Nilalabas natin yun. Bakit? Para yung bisita, maramdaman niya, or yung gawain, or yung handaan, maramdaman natin na special. Di ba? Pinaghandaan. Tapos ginagamit lang natin yun, doon lang sa mismo okasyon na yun. Tama, nakikita po ninyo. So at least nagkakaroon na kayo ng image dito na ano ba ibig sabihin ng pagiging set apart? Ano ba ibig sabihin ng sanctification? Ganyan na ganyan po in-illustrate ni Paul yung buhay ng isang mananampalataya. Actually, dito nga sa 2 Timothy, it is a letter of encouragement para kay Timothy. Though sabi ng iba, ito ay pastoral letter, pero pag binasa niyo po, hindi lang siya for pastors, lahat to ng mga leaders ng church. Kung ikaw ay workers ka, at kung ikaw ay member ng simbahan, basta nananampalataya kay Kristo at gusto mo magpatuloy kay Jesus dito sa pananampalataya na to, kailangan makita sa buhay natin lahat ng sinasabi niya. Kumbaga, same principle applies pa rin hanggang sa atin ngayon. Tama So kaya may kita natin dito, hindi dahil pang pastor na letter to, dapat sa amin lang to mga pastor, hindi po. Lahat po sa ating mga mananampalataya, applicable itong mga bagay na to. Amen po? So una, sabi rito, sanctification or set apart is not an isolation. So hindi lang siya basta isolation, at the same time, ito rin po ay hindi rin partiality. So yung partiality, pagtatangi, yan. Nagko-contemplate kasi ako dun sa sa set apart at sanctification. Pero sabi diyan, sanctification is not isolation. Minsan kasi akala natin, yung isolation, paano ba natin i-define yung isolation? Ito yung yung inilalayo mo muna yung sarili mo sa karamihan. Tama, kumbaga parang gusto ko munang mapag-isa, gusto ko munang maging loner, mga ganun . And at some point ng mga buhay natin, meron tayong mga ganung pagkakataon na parang sinasabi natin, it's between me and the Lord. Though minsan, nagkakaroon tayo ng maling conception, nakakala natin, pagka ganun, sanctification ang tawag doon. No, hindi . Most of the time, isolation. Kasi alam niyo po, ang sanctification is a continued process ng pagpapaging banal sa atin ni Kristo. Ang sanctification, ginagawa tayong katulad ni Jesus. Hindi po tayo inilalayo. Kaya alam niyo po minsan, ang isolation, ang danger niyan, karamihan po ng mga nag-isolate, nauuwi po sa pagiging kulto. So hindi na ako magbabanggit, pero pag pinag-aralan niyo, karamihan ng mga kulto na galing ng Christianity, lahat sila ang
common denominator nila, nag-isolate sila. Parang ganito, gusto ko pang makalapit kay Lord or parang nagsisik ako, gusto ko pang magkaroon ng deeper knowledge, deeper understanding. Ginawa nila, nag-isolate sila. Saan sila pumunta? Sa bundok o sa malayo, yung walang tao, yung pag-iisa sila kasama si Lord. Tapos, anong nangyari? Sabi nila, naka-receive kami ng revelation mula sa Panginoon. Kumbaga parang sabi nila, nakakita kami ng angel, tapos sabi niya, ganito gawin mo, may pinapasabi si Lord, tapos ito yung panibagong mga salita or panibagong revelation ng Panginoon sa panahon natin ngayon. So kaya nangyari, at the end of the day, mga naging kulto sila. So hindi na ako baka ma-rentag tayo. Pero may kita po natin, yun yung danger nun. At napakarami po within Christianity, sinasabi nila, Kristiyano sila, pero pag tinignan mo biblically, ano ba definition ng isang Christian? Sumusunod kay Kristo, tama At the same time, sabi ng 1 John, paano mo malalaman na ang isang Kristiyano ay talagang mananampalataya o kasama natin? Marami siyang factor na binigay doon. Una, kilala niya na si Kristo ay naging tao. At si Kristo ay anak ng Diyos. Di ba? At the same time, pag binasa niyo pa yon, pinakita doon, ano ba yung relationship ng isang Kristiyano dapat sa Diyos? And may kita niyo po, maraming Christian denomination na ang pananaw nila iba doon sa kinalakihan natin or pininiwalaan natin. So yun yung nakakalungkot. Kaya pag pinag-aralan niyo yung mga history nila, ang isa sa naging root nila, isolation. So kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mapag-iisa lagi baka pag mapag-isa yan kung ano-ano pinag-iisip, ano sinasabi. Di ba? Baka sana nga ang ino-overthink lang about sa buhay Pero minsan hindi ganun Sabi ng Proverbs, chapter 18, verse 1, tingnan niyo po, sabi rito, whoever isolates himself seeks his own desire. So yun po yung danger ng isolation. Kapag gusto mong mapag-isa, gusto mong humiwalay, mag-detach muna sa karamihan, wala namang problema dun Kasi may mga time talaga na ganun tayo. Lalo na po kami, mga inverter po kasi kami. Introvert. Sabi nila yung mga introvert daw, mga loner. Hindi, mas gusto po namin na napag-iisa kami. At gusto namin na pero di naman totally yung isolation na pupunta ka sa bundok, magpapakalayo-layo ka, mag-isa ka, di ba? Tapos pagbaba mo, may dala-dala ka ng baril, NPA ka na pala, Hindi naman ganun. Pero may mga time lang, may mga moment na kailangan natin na mapag-isa. Pero yung isolation kasi, sabi rito, isolate himself, seeks his own desire. So ano yung purpose, ano yung reason, bakit gusto mong mapag-isa? Kaya minsan alam niyo po sa ministry, yung mga nagpapaalam sa akin, sabi, magpapahinga daw muna sila, or sabi ng iba, hahanapin ko muna ang sarili ko, i-explore ko muna yung sarili ko. Inisip ko, bakit ganun? Hindi ba't the moment na nakakilala tayo sa Panginoon, nagkaroon tayo ng relationship sa Kanya, hindi ba dapat ang takbuhan natin lagi si Kristo? Diba? Kasi alam niyo po kung bakit, Yun yung danger ng isolation The moment na mag-detach tayo sa community, sa ministry, sa fellowship, doon po unti-unti tayong nagde-depart, lumalayo sa Panginoon. Kaya sabi ko last time, nag-message din sila, sabi nila, Pastor, hindi na naman ibig sabihin na active ka sa ministry, maganda na rin. Pero gusto ko pong maintindihan ninyo na ang pinapaging banal, ang sanctification, ongoing process. Tingnan niyo yung katabi niyo na yan. Pag tingnan mo yung katabi na yan, kasama mo yung katabi mo na yan, makita mo yung totoong ugali niyan, di ba masasanctify ka Kasi bakit? Mamapray ka Lord, baguhin niyo po siya. Hindi, baguhin niyo po ako, Lord. Di ba? Ang sanctification, hindi lang basta binabago ni Lord yung paligid natin. Tayo ang unang binabago ng Diyos. Tama So kaya, wag po nating ma-misconcept na yung sanctification ay isolation, parehas. Magkaiba po yun. Kaya nga may kasabihan tayo, no man is an island. At the same time, balik tayo dun sa passage natin, dun sabi ron, di ba may mga piniling kagamitan na, may ginto, pilak. At the same time naman po, hindi naman yung sanctification, partiality. Ano yung partiality? Nagtatago. Halimbawa, sabihin, gusto ko, pag kumain ako sa bahay, ang gamit ko, gintong kutsara, yung mga ganun. Nalala niyo minsan yung naging message na MJ, alam ko illustration yun Yung prof, tas pumunta yung mga student niya, kasi ba magtitimpla ng kape? Ano daw yung pinili ng mga student? Di ba yung mga magagandang tasa? Pero yung mga simpleng tasa, hindi nila pinansin. Pero pare-parehas lang naman yung itsura ng kape. Di ba? Iisa lang naman yung nagtimpla. So pare-parehas lang naman yun. Pero na-appreciate nila yung mas magaganda, mas unang kinuha nila. Ganon din po sa pagtatangi. Baka minsan iniisip natin, ay sinet apart pala ako, pinili pala ako, ginawa kong banal. Baka tingin natin, mas mataas na tayo or mas holy na tayo kaysa sa iba.
So hindi naman tayo holy thou art, no, na si pastor mas banal yan sa akin, no, mas makasalanan ako. Hindi po ganoon. Sabi ng James chapter 2, sinabi rito ni James, no, yung sin of partiality or yung pagtatangi-tangi. Sabi niya, my brothers, mga kapatid, show no partiality. Or wag kayong magtatangi-tangi or wag niyong papaboran yung iba. Sabi doon, as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. Sabi niya, wag kayong wag niyong papaboran na. Wag niyong mas favorite yung iba. Diba? Tanongin mga katabi mo na yan, sino favorite mo? Sabi, secret. Diba? Alam niyo, pag binasa niyo yung context nito, yung mga sumunod na passage, sabi ni James, paano kung may dumating sa inyo na mananampalataya sa kalagitnaan niya? Sabi doon, may suot na gintong singsing, di ba? Maganda yung damit, mga mamahalin, tapos tatanggapin nyo. Tapos paano pag may dumating sa inyo na kapatiran na yung damit niya gusot-gusot, punit-punit, di ba sabi niya, ano ginagawa niyo? Di ba mas pinapaboran ninyo yung tao na may nakasuot ng maganda kaysa dun sa sa mahirap din yung kapatid. Di ba sabi doon, mas pinapahalagahan na. Sana po sa atin walang ganun, no? Halimbawa, uy, may nakakotse doon. Dito po kayo sa front seat. Mga ganun, uy, yung mga nakakotse dito, dito lagi natin sa harap. Kaya halimbawa, yung motor mo, mamahalin na ng mga 400cc plus, extended. Mga ganun, dito kayo sa harap, di ba? Dapat ako sa parking kasi maganda yung sasakyan ko, bawal magasgasan. No? Sana wala pong ganun sa atin. Kasi alam niyo po kung bakit. Partiality yun, pagtatangi yun. Or pwede naman, baka mas tinitingnan natin yung sarili natin na mas mataas sa iba. So pagdating po sa sanctification, pagdating po sa pagpapagimba na lahat po tayo pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Amen? Now, ngayon, saglit lang, ano yung sanctification? Marami siyang passage sa Bible, pero i-expedite lang po natin. Sabi ng John chapter 17, verse 17, alam niyo na to, sanctify them in truth, your word is truth. Or sabi ng pakibanalin. Tapos sabi ni Lord dyan, pag binasa niyo yung context, sabi ni Lord, I consecrate myself for them. Kumbaga, ibinukod, inihiwalay ni Lord yung kanyang sarili. Para saan? Sa mga alagad, sa mga disipulo. Ganun din sa atin. Pag binasa niyo yung 17 ng John, makikita niyo dyan yung prayer ni Lord sa lahat ng mga mananampalataya. So, ano ang sanctification? Ito ay part ng paglilinis at pagpapagimbanal. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Ano sabi rito ni Paul? Now, may the God of peace himself sanctify you completely. Diba? Linisin tayo. And may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So napakahalaga din ng sanctification kasi ito ay pagiging tanda na tayo ay nilinis at tinubos ng ating Panginoong Hesus. So kaya pagharap natin kay Lord sa kanyang harapan, pagbalik niya, ang titignan niya yung isang iglesia, isang church na walang kulubot, dungis o mancha. Di ba? Kaya mahalaga po yung sanctification. Sabi naman ng Exodus chapter 31, verse 13, yan niyo po, sa Old Testament, sabi ng Diyos sa mga Israelita, you are to speak to the people of Israel, kay Moises to, and say, above all, you shall keep my Sabbaths, or itong araw ng pamamahinga, for this is a sign between me and you throughout your generation, that you may know that I, the Lord, sanctify you. So kaya isa po yan sa purpose ng Lord, no? Bakit ang Israel ang pinili niya during Old Testament? Kasi bakit? Para ipakita sa lahat ng bansa, para ipakita sa next generation, para ipakita sa atin, sa panahon natin ngayon, na sa simula pa lang, pinili ng Diyos ang Israel. At kung paano niya pinili ang Israel, ganun niya rin tayo pinili. Nagigets po ninyo? At dahil pinili tayo ng Diyos, tayo ay kanyang nililinis, pinapaging banal. Tayo po ay nagiging matuwid sa kanya. Actually, matuwid tayo. Pero patuloy na kinokompleto yung sanctification natin. No, kasi may sasabi, sanctification, progressive, complete. Pero next time na lang yun. Pero may kita natin dito, napakahalaga na ang unang gumawa ng sanctification natin, nung paging banal natin, si Lord. Tapos after nun, ano yung ginagawa mo? Naintindihan po ninyo? Kasi tingnan niyo po sa Old Testament, Joshua chapter 3 verse 5. Ano sabi ni Lord? Sabi doon, then Joshua said to the people, consecrate yourself, sanctify, be holy, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Kumbaga ito set apart talaga. Parang alit nung phone ko. Sorry na. Di ba makikita nyo dito, sabi doon, consecrate yourself.
And dito natin makikita na yung sanctification, yung consecration, yung pagiging banal, hindi lang gawain ni Lord. Yes, ginawa na ni Lord, natapos ang ginawa ni Lord at patuloy niyang ginagawa sa atin. Pero ang tanong ko po, ano yung ginagawa din natin? Kumbaga, lagi siyang two-way, no? Parang sabi sa isang love quotation, it takes two to tango. Parang ganoon din po relationship natin sa Panginoon. Di ba, kailangan, may ginawa na si Lord at may ginagawa si Lord, tapos tayo, ano po yung ginagawa natin? Diba, sabi na, baka babalik tayo sa point mo, hindi, ina-isolate ko po sarili ko. So, delikado yun. Hindi masama, pero maging maingat po tayo. Pangalawa, set apart with purpose. So, gusto ko pong maintindihan ninyo, dito, hindi lang basta pinili yung mga gamit. Hindi lang, ito, ginto to, pilak to, ito, luwad to, ito, kahoy to. Bakit? Sinet apart kasi pinili, tinalaga, kasi bakit daw? Merong purpose, merong layunin. Tignan niyo po, verse 21 sa English version. Sabi ron, therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable or yung mga kasalanan, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Tignan niyo po yung mga naka-highlight dyan. He will be a vessel for honorable use, set apart as holy and ready for every good work. And yan po yung purpose natin. So kaya napakahalaga, ano ba yung purpose nung buhay natin? Diba? After mo makakilala sa Panginoon, after mong umaten sa church, after mong tumanggap kay Lord at sinasabi mong Kristiyano ka, ano yung ginagawa natin after nun? Diba? Doon alam ko po, yung sanctification, medyo nakakaantok talaga siya minsan na topic. Pero ang gusto ko pong magkaroon tayo ng self-reflection, yung mga nabanggit ba rito, tayo ba isang vessel for honorable use? Nakakarangal ba yung mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon? Or tayo, yung buhay ba natin, malinis? Di ba? Minsan naging example ko, halimbawa sa ano ba yun? Sa praise and worship yun Yung tayo halimbawa, yung plato na nilagay mo na sa lababo, gagamitin niyo pa ba ulit para kumain? Para kainan? Hindi na, di ba? Ano gagawin ninyo? Hugasan. Na may kasama magdadabog, di joke lang. Hugasan natin. Tapos after tsaka ka di ba maglalagay ng panibagong pagkain. And ganoon din po, bilang mga sisidlan, bilang mga lagayan, instrument, kasangkapan, ano po ginagawa sa atin ng Diyos? Diba? Nililinis tayo. Diba? Nililinis natin yung sarili natin, sinisikap natin. Tapos, bakit? Para maging kagamit-gamit tayo kay Lord, kasangkapan na. At sabi doon, diba, set apart as holy, parang redundant nga, set apart na as holy pa. Pero pinapakita rin niya tayo ay at itinalaga para doon sa isang napakagandang bilang banal. Tapos ready for every good work. Nung binasa kaninang passage sa Ephesians chapter 2 verse, sabi doon, di ba, for we are His workmanship, created in Christ Jesus. Ano yung purpose natin, di ba? Para sa lahat ng mabubuting gawain. Layunin, yun yung layunin natin para ready tayo kung ano man yung ipagawa sa atin ng Panginoon. So meron tayong purpose. O sabihin mo sa katabi mo, may purpose ka. At the same time, may assignment ka. Diba? Ano yung ginagawa po natin? No? Sana po maging malinaw po sa atin yun. Pag binasa niyo po yung chapter 2, sabi po ni Dr. Harold Wilmington, hinati po yan, nagbigay po si Paul ng 8 earthly occupation or typical na trabaho ng tao para makita po ninyo ano yung kahalagahan ng purpose. So paki-next po. Una, sabi diyan, pag binasa niyo po sa verse 2, pinakita nito yung steward. Sabi doon, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust them to faithful men who will be also to teach others also. Kumbaga, sabi doon, maging steward, katiwala. Alam niyo po, gusto ko yung word na katiwala eh. Alam niyo po kung bakit? Kasi andun yung word na tiwala or trusted. Kasi bakit? Kumbaga, katiwala, pinagkatiwalaan. And dito, sabi ni Paul kay Timothy, di ba, ikaw bilang steward, bilang pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, di ba, ipasa mo rin yung mga bagay na natutunan mo. Mga bagay na itinuro sa inyo, sa iyo. Kasi simula sa kanyang lola, tapos sa kanyang nanay, tapos siya. Di ba, kumbaga, merong faithful generation eh. At sabi sa kanya rito ni Paul, di ba, maging mabuti ka rin katiwala. Ano pa yung next occupation?
Soldier. Sino pa sa inyo dito sundalo? Alam ko meron dito sa atin nag-criminology, no? Yung kanina po, yung kumakanta. Ano po yun? Cream po yun, cream. Hindi po criminal, criminology kasi magpupulis daw po siya. So soldier, ano sabi niyan? Ano yung ginagawa ng isang sundalo? Share in suffering as a good soldier of Jesus Christ. Bilang isang mabuting sundalo na ating Panginoong Hesus. No soldier gets entangled in civilian pursuits since his aim is to please the one who enlisted him. O sabi doon, yung isang soldier, hindi siya entangle, hindi siya nakikimingle or hindi siya basta nahayaan niya na maitali siya doon sa mga civilian na mga bagay. No, kasi bakit? May kita niyo rito, ano yung purpose niya? Ano yung aim niya? His aim is to please the one who enlisted him. Kumbaga, mabigyan niya ng kaluguran kung sino yung pumili sa kanya, yung naglagay sa kanya doon. Kumbaga, yung pinaka-commander niya, pwede captain, yung pinaka-head, nasa itaas na niya, may authority sa kanya. Yun yung goal niya, yun yung aim niya. At the same time, next naman sa verse 5, sabi ron, isang athlete. Ano ginagawa ng isang athlete? An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. Diba? Kailangan pag atleta ka, kami po naranasan namin maging basketball player varsity. Kailangan mag-abide sa rules, 'di ba? Halimbawa sa mga nagba-basketball, pwede ka bang mag-shoot doon sa ring ng kalaban? Tapos sabihin mo, hindi akin yan, aming points yan kasi sinot namin eh. Pwede ba 'yon? Hindi Kayo na mapupunta yung points sa kalaban. Tama, may rules 'yon at hindi pwedeng baguhin yung rules based doon sa palaro. Pagka binago yung rules, ano po tawag natin doon? Magulang. Magulang yun kasi dinadaya yung palaro. Di ba sa mga games, di ba, naggugulangan para daw manalo. Pero ang isang athlete po, isang atleta, kailangan mag-abide siya doon sa rules para manalo siya. Next, farmer. Sabi doon, sa verse 6 to 7, 6 na lang, verse 6, it is the hardworking farmer who ought to have the first share of the crops. Di ba? Kung sino yung nagtanim, siya yung pinakauna nga ani. And prinsipyo yan ng kung na-experience nyo na magsaka, or kung sa family ninyo, or nakita kayo na magsasaka, syempre sila yung unang niyan, makikinabang. Yes, pwede naman nilang ipamigay, pwede nilang ibenta, pero ang pinakaunang makikinabang yan, sino? Yung farmer. Next, instructor. Ano ginagawa ng instructor or nagtuturo? Di ba? Sabi ron sa 11 to 14, pinapaalala, the saying is trustworthy. For if we have died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. If we are faithless, He remains faithful. So kaya isa po nagtuturo, kailangan tapat po siya kung ano yung kailangan niya ituro. Kaya nga sabi nung isang teacher, isang prof, ang pinakamahirap daw po na profession, teacher. Magturo. Kasi bakit? Kapag mali yung itinuro mo, tapos tinanggap ng student mo, mali na rin yung ipamumuhay niya. Tama. And sa panahon po natin ngayon, sobrang dami rin po dangers, lalo na sa mga public schools. No, kaya dapat maging prayer natin, Lord, mag-raise ka ng mga mananampalataya, mga God-fearing na mga teachers. Kasi bakit? Mahirap sa next generation . Di ba? Kung nasilip niyo po yung mga tinuturo sa public schools ngayon, magugulat po kayo. Diba, minsan sa mga kids, sa mga LM, nakakabalita kami ng mga mabibigat na bakit tinuturo sa mga bata to? Nung generation naman namin, hindi na. Diba, naalala niyo po yung naging balita lately? Diba, I think 2 weeks ba yun? 3 weeks ago na, yung mga sunod-sunod na patayan na. Diba, tas kanya-kanya pang sisihan, sabi, kasi kasalanan ng ng mga mobile games, kasalanan ng social media, diba? Baka kasalanan na rin nakatabi mo, kaya gano'n. Pero hindi gano'n . Kumbaga, impluwensya . And alam niyo po, sa bansa natin ngayon, ano po yung mostly ginagawa ng mga Pilipino? Ina-adapt natin yung Western ideology. Nakikita niyo, di ba? Kaya sa atin, di ba, talamak yung LGBTQ community, yung abortion, di ba, lagi hindi mamatay-matay na sinusulong yung divorce. Di ba, kumaga, kung titignan natin, pag binasa naman natin ang Bible, against ang Bible doon. Tapos, ngayon, ito yung pinupush ng mga tao sa batas natin. Bakit? Para saan daw? Para magkaroon ng liberty,
para magkaroon ng inclusivity. Pero hindi naman ganoon eh. 'Di ba? Kung makikita ninyo no at unti-unting ginagapang yung mga schools, yung community natin ng mga ganong ideology. So napakahirap pa. No, tapos tayo bilang mga Christians, hirap sa sarili pa lang natin, hirap na tayo. Mahirap talaga 'yun. Pero gusto ko pong maintindihan ninyo no, bilang isang nagtuturo, nag-i-instruct, sana po tayo maging faithful din sa pagtuturo natin ng salita ng Diyos. Pang-anim, ano yung pang-anim? Student. Tapos dun sa number 7, vessel. So yung topic po natin. And pinakahuli po bilang servant. So sabi ni ni Paul sa verse 24, and the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach patiently, enduring evil. So kumbaga bilang isang lingkod, alipin ng ating Panginoong Jesus. And may kita nyo, kumbaga kung siguro magkaroon tayo ng konting reflection doon sa 8 na yon. Sa palagay nyo, ano kaya yung mga bagay na related sa inyo doon? Meron ba rito magsasaka? Parang ilan na lang po, yung nakapagsaka na, di ba, farmer. Meron pa lang, gardener, mga ganon. Di ba, meron pa, pero kung titignan ninyo, lahat ng bagay na yan, lahat nung nabanggit na 8 example na yan, ano po pinapakita nun? Though hindi man exactly na ganun yung same na trabaho, pero yung prinsipyo nun, may kita natin. Tama lahat po tayo pinagkatiwalaan. Sa iba't ibang bagay, kung may trabaho ka, pinagkatiwalaan ka ng amo mo, ng boss mo. Tama Kung ikaw ay soldier, hindi naman pa pwedeng nagtatrabaho ka, may ginagawa ka, kung ano-ano kinakatikot mo. Diba? Kung ano yung task mo sa araw na to, yun ang kailangan mong gawin. Ano pa yung next? Sige, pakita mo lang kasi nalilito sila. Diba? Soldier, athlete. Diba? Bilang atleta, hindi naman pa pwede ang laro mo basketball tapos bigla ka maglalaro ng swimming. Diba? Hindi, nagsiswimming ako sa court. Hindi naman ganun. Diba? Kung titingnan po ninyo, lahat po ng bagay na yan, ang prinsipyo yan, simple lang. Kung ano yung ginagawa mo, may purpose, bakit mo siya ginagawa. At the same time, ano yung ginagawa mo sa bagay na ginagawa mo? Naiintindihan po ninyo? Di ba, kailangan nating matutunan na kung ano yung goal natin, ano yung layunin natin, kung saan tayo tinawag ng Diyos, yun po yung gawin natin. Kasi doon tayo pinili ng Diyos, doon tayo itinalaga ng Panginoon. Actually, marami pang example yan sa Ephesians chapter 4, at marami pang passage doon. Kasi alam niyo po, sa palagay niyo kaya, yung sanctification ba matatapos ba siya? Sa palagay niyo? Sino po sasabi na yung sanctification matatapos? Sino sabi hindi O tama po, hanggat nabubuhay po tayo, hindi matatapos yung sanctification. Alam niyo po kung bakit? Tira mo yung katabi mo na yan. Kasi kung kumpleto na yan, sana nasa langit na yan. Di ba? Kung kumpleto na po yung pinapag-imbanan sa atin ng Panginoon, sana inuwi na tayo ni Lord sa langit Pero hindi Di ba? Tira niyo po minsan, sa buhay lang natin, marami pang kailangan si Lord baguhin. Tama Minsan nawawala pa tayo sa purpose natin. Minsan nakakalimutan pa natin kung ano yung dapat natin gawin. O minsan, alam naman natin kung ano yung dapat natin gawin, ayaw naman natin gawin. Naintindihan po ninyo? So hindi po ako galit. Hindi ako naninermon. Pero gusto ko pong maintindihan niyo yun na meron tayong purpose, meron tayong goal. At sinet apart tayo ng Panginoon para dun sa purpose na yun. Para sa goal na yun. Kailangan nating sumunod sa Panginoon, kailangan nating gawin kung ano yung bagay na ipinapagawa niya sa atin. Ayan, thank you Kuya Bin sa pag-enumerate ng 1 to 8. Kaya alam niyo, naalala ko po, isa po sa kwento ko lang sa inyo saglit. Alam niyo po ba, hindi po ako updated sa mga nangyayari sa mundo Kasi, pamilyar po ba kayo sa detox? Alam niyo ba yung detox? Pag yun po yung ginagawa niyo pagka masyado ng maraming toxic, di ba to? Di naman to, huwag mo tinan niya katabi mo na, hindi toxic yun. Kumbaga, detox. Kumbaga, pag marami ka ng para sabi nila sa pagkain yun usually, pag marami ng toxic yung katawan mo, mga mantika, pag na-high blood pressure ka na, kailangan mo raw mag-detox. Magbawas ka ng mga matatabang kinakain, di ba? Kailangan puro herbal, mga ganon. So, sa social media, may tinatawag din pong SOCMED detox. So, wala po akong update sa nangyayari sa mundo ngayon kasi nagtanggal po ako ng social media. So, nag-deactivate ako, yung ilan lang. Tapos, ang meron lang sa cellphone ko, Messenger. So, bakit ko siya ginawa? Kasi, dumarating yung time na kailangan, sabi ko, nawawalan na ako dun sa goal or sa purpose na kailangan kong gawin
Kailangan ko ulit mag-focus kay Lord. So mahirap man na kailangan kong tanggalin. So nagtagal ako ng social media. So kaya puro messenger lang. Noong una kong ginagawa, nahihirapan ako kasi nakatulala ako doon sa messenger. Dito ako yung message. Parang hirap pala ako ng messenger lang meron. Tapos mag-aantay ka buong araw kung sino yung mag-chat. Di, joke lang. Di, pero totoo po yun. Alam niyo po, isa pong encouragement sa inyo, try nyo. Try nyo munang mag-detach sa mundo. Pero hindi isolation, no? Baka akala nyo isolation eh. Try nyo lang mag-detach ng konti sa mundo. Tapos tingnan ninyo. Alam niyo po kung bakit. Kasi una, marirealize ninyo na pagka nabawasan kayo ng bagay na pinagkakaabalahan ninyo, doon nyo may isip na ano ba yung kailangan kong gawin. Baka after po nun kasi alam niyo po yung doom scrolling. May mga time na ganun yung mag-scroll ka lang, minsan 1 oras, 2 oras, 3 oras. So, ang hirap tanggalin Unless hindi mo sinimulan walang mangyayari. So kaya pag di nyo na po ako nagkikita naglalike ng mga hindi po ako galit sa inyo, no? Baka sabihin, si Pastor di na naglalike ng hindi na bumabati sa mga birthday. Hindi na. Kasi di ko po nakikita. Puro yung story nyo lang po, puro yung mga notes nyo lang. Yun na lang yung nakikita ko ngayon. Pero gusto ko pong ma-encourage din kayo na, why not itry nyo? Kasi ano ba ang purpose sa social media? Di ba, for entertainment Pero sa panahon po natin ngayon, hindi na siya for entertainment Naging addiction na siya minsan, doon na tayo nabababad. At madalas, nakakalimutan na natin, wait, meron pala tayong purpose, meron tayong trabaho, meron tayong mission May pinapagawa sa atin si Lord. Dagdag ko na lang din po sa kwento ko bago tayo lumipat ng next point. Alam niyo po, sa mga nakakilala po sa akin, po ako gamer. Mahilig po tayo sa mga mobile games. At isa po sa natutunan ko after pandemic, kasi nalala ko ng pandemic, kinikwento ko to sa iba Di ba alam niyo po di ba naka-online lang tayo? Kinapastor lang yung yung gawain After, bago po mag-start yung worship service kasi online lang, mag-aantay ka ng 8:30, biglang magla-live yun bago gigising ako ng maaga, manonood lang ako ng anime, tapos maglalaro. Tapos pagtungtong ng 8, wait lang, mag-worship service na. Di, mag-prepare ka na. Tapos after nun, mga 2 hours yun mga hanggang 10:30, 11, after nun, balik na ako sa anime. Buong maghapon na yun. Kumbaga, wala ka nang ginawa kundi maglaro, manood. Sabi ng iba, tama naman kasi wala ka naman talaga magagawa sa bahay niyo kasi kumbaga ganun Tapos nung medyo lumawag na, nag-struggle pa rin po ako na gawin yan. Kumbaga, gusto kong sumunod kay Lord, pero ito yung struggle ko, ano gagawin ko? So kailangan natin gawin, kailangan bawasan Kailangan yung mga bagay tayo na alisin sa buhay natin. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi unti-unti po niyang inalis Diba? Hanggang sa dumating na ako sa point, minsan sinasabi ko sa ibang kapatiran dito, di na ako nakakanood ng anime. Minsan di na rin ako nakakapaglaro. Kasi bakit? Kasi pag Saturday, Sunday, at alam kong may kailangan akong gawin, iunahin natin yung priority natin. Tama, sana po, ganun din po yung gusto kong makita ninyo. Na hindi lahat ng bagay kaya po natin gawin. Especially kung alam po natin yung isang bagay, nilalayo na tayo kung ano yung dapat natin gawin, yung purpose natin. Baka pwedeng, balik muna tayo sa dati. Or, sabi dito, di ba, set apart. Ihiwalay muna natin yung sarili natin. Kasi alam niyo po, mahirap na may pinapagawa sa atin sila, hindi naman natin magawa. Minsan ganun yung mga struggle natin Lord, gusto ko sumunod sa'yo, pero hindi ko magawa. Kasi bakit? Kasi ang dami nating ginagawa Ang dami nating gustong gawin Mag-focus muna tayo sa isang bagay, tapos tsaka natin sundan. At dito, bilang isang servant, ano yung sinabi ni Paul? Tignan niyo, Romans chapter 1 verse 1. Sabi ni Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. So dito pa lang, simula pa lang, alam na ni Paul, alam niya na kung ano yung goal niya. Alam niya na kung ano yung purpose niya. Nung na-encounter niya si Lord sa Acts chapter 9 sa road to Damascus, ano sabi ni Lord, di ba, pinili kita. Tapos after nun, sila ni Barnabas, si Paul tsaka si Barnabas, diba? Nung nagpipray sila, nung kasama nila yung council sa Jerusalem, inihiwalay yung dalawa. Kasi bakit? Sabi niya, ihiwalay niyo si Paul tsaka si Barnabas, meron akong mission para sa kanila. At may kita ninyo, the rest is history. After nun, nagpunta si Paul sa Europe. At kumalat yung gospel hanggang sa panahon natin ngayon. Pero ito pa yung gusto ko kay Paul. Sabi niya ron, a servant of Jesus Christ. Tapos sabi niya, di ba, yung isang servant sa Greek word or sa original language, ang ibig sabihin po niyan, slave, alipin. Kaya pag binasa niyo yung Romans, sabi ni Paul doon, dati alipin tayo ng kasalanan. Pero ngayon, alipin tayo ni Kristo. Ang mahirap lang po, minsan pag sinabi nating alipin, may negative connotation. Kasi parang negative yung tingin na, alipin?
alipin ng ano, sabi diba, alipin ng pag-ibig, mga ganun, di ba? Alipin ng ano, social media, alipin ng, kumbaga, may ano siya, may negative siya na dating. Pero gusto ko pong maintindihan ninyo, lahat ng mga mananampalataya, lahat po tayo lingkod, lahat po tayo alipin ni Jesus Christ. So kaya po, pangatlong puntos, pinakahuli po, set apart for the one true master. Diba? Inihiwalay para kanino? Para sa nag-iisang totoo at tunay na master natin. Siguro ito po yung tanong ko dyan, sino yung master mo? Hindi mastermind, sino yung master mo? Sino yung Panginoon mo? Sino yung sinusunod mo? Kasi alam niyo po, minsan sinasabi natin, pag tinanong, sino ba ang Lord natin? Sino ba ang Panginoon natin? Sino mag-a-agree sa inyo na ang Panginoon natin si Jesus Christ? Amen. Pero tanong ko po sa inyo, tanongin niyo po yung sarili niyo, sino ba talaga yung master ko? Sino ba yung nasusunod sa buhay ko? Sino ba yung, ano ba yung ginagawa ko? Kasi alam niyo po, kung ano yung ginagawa mo, doon mo makikita kung sino talaga yung master mo. Tignan niyo po, balikan natin verse 21 sa English. Ano yung purpose? Diba? Set apart as holy, useful to the master of the house. Kumbaga sabi doon, kagamit-gamit. Diba? Nabibigyan ng kaluguran yung kanyang kanyang Panginoon. At pag tingnan niyo po, pagdating dito sa verse na to, 20 to 21, ang image po niyan ay yung church. At kapag tingnan niyo po yung image sa church, sabi doon, yung bahay na yan ay parang church. At yung mga gamit dyan, ginagamit para sa mga kagamitan. Pero, walang pagtatangi, walang pag-isolate na ito, mas mahalaga to kay ganito. Hindi. Lahat po tayo mahalaga sa harap ng Panginoon. Pero ang tanong, ano yung purpose natin? Alam mo yung purpose mo, nagagawa mo ba yung purpose mo? At the same time, yung ginagawa mo bang purpose mo, nagiging kagamit-gamit ka ba at nakakapagbigay ka ba ng glory doon sa Panginoon mo? Naintindihan po ninyo? Kasi kung ihiwalay tayo ni Lord, para saan? Kung nanampalataya tayo, para saan? Kung ginagawa mo yung bagay na ginagawa mo, para saan? Or para kanino? So, kaya ang tanong dito, sino yung master mo? Diba? Kasi sa mundo po natin, ang dami ang kanilang Panginoon, pera. Diba? Kaya trabaho ng trabaho, hirap na hirap. Minsan kahit linggo. Alam niyo ba yung Sunday, pagdating sa Leviticus, sa Old Testament, sa Genesis pa lang sa creation, 'di ba? Yung Sunday anong ginawa ng Diyos? 'Di ba ginawa niya ng special day, a holy day, set apart from every day. 'Di ba? Sa loob ng 7 araw, ang linggo yung pinaka ibinukod ng Diyos. Bakit? Para dun sa araw na 'yon, mamamahinga siya, at the same time dun siya sasambahin. Kaya nga ang tawag natin sa araw ng linggo, araw ng pamamahinga. Tignan niyo yung katabi niya na 'yan. Pero parang mukhang puyat Sino kaya, di ba? Sabi, araw ng pamamahinga, pero puyat. Araw ng pamamahinga, sige, sa preaching na lang ako matutulog. literal na pamamahinga talaga, Hindi Alam niyo po, yung araw ng pamamahinga, ang benefit po niyan, hindi sa physical body, sa soul po natin, sa kaluluwa po natin. At ang araw po ng pamamahinga, ang benefit po niya, hindi kay Lord, sa atin. Kasi dito natin na-experience yung kapahingahan, yung kapayapaan. Sa gayon, pagdating ng 6 na araw ulit na pagharap mo sa mundo, bakbakan, kung ano yung natutunan mo, ano yung dala-dala, ano yung narinig mo, i-apply mo sa linggo na to, dala-dala mo. Tapos next Sunday, mamahinga ka ulit. Doon minsan, alam niyo po, pagdating sa paglilikod kay Lord, nakakapagod. Pero hindi siya nakakapagod per se na physically. Pero alam niyo po, pag nagawa mo kung ano yung purpose mo, nagawa mo kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon at the end of the day, di ba, ano yung satisfaction Yung satisfaction na never mong makukuha sa mundo. Tama. Halimbawa, bigyan ko po kayo ng 1 milyon. Sana meron talaga ako, masasatisfy ba kayo? Saglit lang Pero pag naubos yung 1 milyon, ano mangyayari sa atin? Di ba, maghahanap na naman tayo ng pera. Harap na naman tayo ng trabaho. Parang walang katapusang pangangailangan ng tao. Meron pa iba, ang master nila, comfort. Diba, gusto ko komportable ako, gusto ko malinis, gusto ko masaya, gusto ko maayos. Diba, kaya sabi nung generation po namin, yung mga generation ngayon, diba, kahit kabataan pa lang, estudyante pa lang, nag-grind na. Bakit? Para pagdating niya sa in the future, komportable na yung buhay niya. Pero sino ba talaga yung nagbibigay ng comfort sa atin? Hindi ba't si Lord?
Di ba kaya nga, di ba, sa church, ginagawa po natin lahat ng bagay na pwede natin gawin for komportable lang sa ngayon. Di ba? Para po, komportable lang po pumunta rito. Pero hindi naman talaga totally magkakaroon tayo ng comfort eh. Yung peace ba, mabibili natin, mabibigay pa sa atin ng mundo? Di ba? Hindi naman. Di ba? Kahit pumunta ka sa, sabi ng isang kapatiran, galing daw siya ng outing eh. Di ba? Napagod pa siya eh. Di ba? Papagod ka pa sa biyahe. Nalala ko nung nagbagyo kami nila Abby tsaka nila Camille tsaka nila Maren eh. One day balikan commute. Sabi nila Abby, Kuya tara balik tayo Baguio. Sabi ko kung isang araw lang din, huwag niyo na ako isama ulit. Ang sakit sa katawan eh. Umalis po kami alas 11 dito. Bumalik kami rito alas 12 na, di ba? Isang araw kami nasa biyahe. Sabi ko, ayoko ma-experience ulit yun. Masaya kasi bakit? Nakapunta ka ng Baguio, nakabalik ka ng Baguio. Pero yung sakit ng katawan, di ba? Hindi eh. Pero alam niyo po, no, ang totoo pong kapahingahan, ang totoong kapayapaan na kay Lord. Pero sana po, no, makita natin na tayo ay hinihiwalay para kay Lord. At sino ba yung master natin? Kaya sana po, no, ma-encourage po tayo na maglingkod, mag-serve kay Lord, kahit anong panahon ng buhay natin. Kahit anong pagsubok yung dumaan, kahit hirap ka na, patuloy lang po tayo sa Panginoon. Pero dito, no, gusto ko patanungin sa inyo, sino ba yung master mo? Kasi whether you acknowledge Jesus or kilala mo si Lord bilang Panginoon o hindi, mananatiling Panginoon si Kristo. Tignan niyo po, Luke chapter 2 verse 11, ano sabi dyan? For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Diba? Pinroclaim dyan pa lang sa Luke, ipapanganak pa lang si Jesus, sinabi na siya na ang Panginoon. Pagdating sa John chapter 11 verse 27, sulit na lang po yung verse. She said to him, si Martha ito, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. So after 33 years, kinilala siya, or hindi naman kinilala, di ba? Nakita ni Martha na si Jesus ay yung talagang Panginoon. Tapos pagtingnan niyo po, Revelation chapter 19 verse 16, ano sabi diyan? On his robe and on his thigh, he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. Di ba? Kaya nakalagay sa harapan natin eh. Hindi lang siya Panginoon ng mga Panginoon, hari din siya ng mga hari eh. Sabi na nga, 1 Peter chapter 3 verse 15, But in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Diba? Pagkasabi ron, i-declare. Kumbaga, sa puso natin, bigyan natin ng parangal si Lord bilang Panginoon. Tapos pag may nagtanong sa atin, ano yung pag-asa na meron sa atin, ano yung gospel, ano yung good news, ready tayo na ipaliwanag, ano yung magandang balita na natanggap natin. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, sino yung master ninyo? Kasi alam niyo po, si Lord, whether maging master niya siya or hindi, Lord pa rin siya. Hindi po na-degrade si Lord na, hindi naging Panginoon ni Ipe si Lord ngayong araw. Mabawasan na ng 1 point si Lord. Hindi ganun si Lord. Banal siya, whether hindi tayo banal. Holy siya, maluwalhati siya, at Panginoon siya. Hari siya kahit hindi mo siya maging hari. Panginoon siya kahit hindi mo siya ina-acknowledge na Panginoon. At Diyos siya kahit hindi mo siya ina-acknowledge na Diyos. Ganun po si Lord. Hindi po siya katulad ng mga mythological gods na pag wala nang sumamba sa Kanya, wala na siyang power. Hindi, baka pangyarihan po si Lord. At yun po yung gusto kong maintindihan ninyo. Na hindi dahil hindi naging Panginoon si Lord ng buhay mo, hindi na siya Panginoon. Yun nga lang, ang mahirap po doon, dahil hindi na Panginoon si Lord ng buhay mo, sino ang sinusunod mo? Sabi ng Bible, sabi ng Matthew, dalawa lang yung Panginoon natin. It's either na daw, pera ay si Lord or Diyos o kayamanan. So kayo po yung makakapagsabi nun, sino yung Panginoon ninyo sa inyong buhay? At pagdating dito, si Paul, may kita natin, ano yung ginawa niya? Sabi ng Acts chapter 10 verse 36, As for the word he sent to Israel during Old Testament, preaching good news of peace through Jesus Christ, He is the Lord of what? The Lord of all. Di ba? Pinapakita na si Kristo ang Panginoon ng lahat. At sabi doon sa pinakahuling passage po natin, Acts chapter 28, verse 31, pinakahuling verse ng gawa. Ano sabi ni Paul dyan? Tingnan niyo, at the end of his life, proclaiming the kingdom of God. Di ba? Pinipreach niya yung gospel and teaching about the Lord Jesus Christ with all boldness
without a hindrance. Diba? May kita po ninyo, no? Para po kayo, kanino kayo naglilingkod? Diba? Kayo, para kanino po kayo sinet apart? Para kanino po kayo kinonsecrate? No, kasi alam niyo po, no, ang napakaganda po sa mga word na yun, applicable po siya kanino? Sa ating mga Kristiyano. Diba? May narinig po ba kayong holiness sa ibang religion? As far as I know, wala po eh. Wala nang sinabi doon na, dapat maging banal ka para sa ganitong kinikilala nating leader or supreme. Diba? Exclusive to sa Christianity. Ang usually, ang mga religion, sabihin nila, sambahin mo si ganito, sambahin mo si ganyan, parangalan mo si ganito, parangalan mo si ganyan. Diba? Ganun mostly ang religion. At ang mga religion, puro trabaho. Diba? Kailangan mo gawin to, kailangan mo gawin yan. Pero sa Christianity lang po kayo makakahanap ng purpose. Sa Christianity po kayo makakita na bakit yung pinaniniwalaan mo. Diba? Dito ka lang may goal. Dito tayo may goal na bibigyan ng please yung master natin, yung Panginoon natin. At the same time, ito pa nga po yung maganda, no? Karamihan, ginawa na ni Lord. Siya na yung nagligtas sa atin, siya na yung namatay sa krus para sa atin, siya yung nagbayad ng ating mga kasalanan. Sa gayon, ano na lang yung gagawin natin? Hindi na lang. Sa gayon, ano yung gagawin natin? Di ba't sumunod sa Kanya? Di ba? Mag-share ng gospel, maglingkod sa Kanya, magamit yung buhay natin para sa Kanyang kaluwalhatian. And bago po tayo mag-end, kwento ko lang po sa inyo. Alam niyo po, most of the time, bilang preacher, struggle po namin lagi na yung tawag lang, kung magpapapalit ba kami kay Pastor o hindi. Yun yung parang lagi namin biruan yun eh. Alam nila Jojo yun, alam nila MJ yun eh. Na ako po kasi nagde-delegate eh. Ako na naglilis ng delegation namin. Sabi ko, alam niyo po, struggle ko yun no. So, ever since, parang may struggle sa akin na gusto kong magpapalit kay Pastor every Sunday. And sa ngayon po, no, I think ngayon pong July, 4 years ko na po na tumatayo. Yung boses ko, hindi ko alam kung hanggang kailan gagamitin Lord. Pero alam ko po, tinawag niya ako para magturo, para mag-preach. Alam ko, nandito po ako nilalagay ng Panginoon eh. Kaya alam niyo po, simulat sa pool pa lang, isa lang commitment ko. Sabi ko, Lord, hanggat maaari hindi ako magpapalit kay Pastor. Yun ang commitment ko. Pero may mga time parang napapagod na ako eh. Minsan mauubos ka na, minsan may isip mo na ang dami nangyayari. Di ba alam po ng iba yan pag ako po preacher, ang dami nangyayari na hindi ko maintindihan bakit nangyayari sa araw na yun. And gusto ko na rin minsan, sabi, parang gusto ko na lang magpahinga eh. Pero alam niyo po, deal ko kay Lord? Lagi deal ko kay Lord. Sabi ko, Lord, last preaching ko na sa linggo. Pag wala pong nangyayari, titigil na ako. Pero alam niyo po, doon ako in-encourage ni Lord eh. Every time na parang gusto ko nang tumigil, sabi ko, Lord, surrender na ako kasi nahihirapan na ako eh. Alam niyo po, lagi may encouragement si Lord eh. Kwento ko po sa inyo nung Sunday, nasa Matimbo po kasi ako eh. No, nag-preach ako. Parang sa tingin ko, parang kulang eh. Parang hindi ko nabigay yung best ko eh. Kasi parang gusto ko nang tumigil eh. Tapos, after ko mag-preach, nag-share ako, okay na. Tapos, bumaba ng pulpito, tapos sa pananambahan. Kwentuhan na lang sa mga kapatiran Sabi sa akin ng isang kapatiran, ng isang leader doon. Sabi niya, Pastor, alam mo, nag-pray ako kay Lord eh. Nung Saturday, sabi niya, Lord, sana yung message tungkol sa sa galit. O hindi ko naman sila pinapagalitan. Tungkol sa galit. Tapos sabi niya, alam mo, nung nagpe-preach ka na, nung na-topic mo yun, sabi niya, Lord, ito na po ata talaga yung answered prayer. Ito po pala yung sagot niyo doon sa prayer ko kagabi. And alam niyo po, na-encourage ako doon eh. Kasi bakit? Ako gusto ko nang tumigil eh. Kasi napapagod na ako eh. Pero hindi ko po alam na sa pagpipreach pala natin ng salita ng Diyos, sa pagpapagamit natin kay Lord, may mga tao pala na nakakarinig ng kanyang salita, nababago yung buhay. At alam niyo po, hanggang sa panahon natin ngayon, nangungusap pa rin si Lord. Ang tanong lang po, ano yung response natin? Ano po yung response ninyo? Diba, alam ko po pare-pares tayo napapagod, pare-pares tayo may trabaho, pare-pares tayo may ginagawa. Pero mas banal ba kami sa inyo? Mas maganda ba yung calling namin sa inyo? Hindi eh. Pare-pares po tayong alipin ni Kristo. Pare-pares po tayong lingkod ng Panginoon. Pwedeng iba-iba lang tayo ng level ng commitment or faith, pero sana hindi po maging hindrance yun eh.
Alam niyo po, minsan makikita niyo sa isang mananampalataya kung gaano niya kamahal si Lord. Hindi sa actions niya. Kasi bakit? Yung isang taong nagmamahal, yung talagang narinig niya, naranasan niya yung pagpapatawad ng Panginoon, marami sa puso niya yung pagmamahal na gusto niyang ibalik para sa Panginoon. Alam niyo po, ang prayer ko hindi lang basta maintindihan natin na kailangan maging banal tayo, kailangan maging set apart ka, kailangan maraman mo kung ano yung purpose mo. Ang prayer ko po, Lord, ilagay niyo po sa puso namin yung pagmamahal niyo. Nang sa gayon, ibigin ka namin higit sa lahat. Nang tanging desire lang namin ay mabigyan natin ng kaluguran si Lord. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. And i-close po natin to sa prayer. Isa lang po ang prayer ko, maging desire ng puso natin. No? Hindi maging batas o parang inutos namin or parang ginawa namin rules sa church. Pero maging desire ng puso natin na, Lord, mabigyan ka namin ng kaluwalhatian, karangalan, ma-please ka namin. Di ba katulad nung kinakanta natin kanina? Napakaganda nun eh. Sukdulang biyaya ng Diyos. Usually ang ginagamit na word, ganap. Alam niyo po kasi yung word na sukdulan na may negative connotation din yun eh. Saan ginagamit yung sukdulan na word? Sukdulan na ang kasamaan, sukdulan na ang krimen. Pero ginamit siya doon sa word na sukdulang biyaya. Kasi pag in-imagine nyo, no, pag binasa ninyo, di ba, yung pag-ibig ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, parang walang kahit na anong makapag-reach sa Kanya. Parang wala kang pwedeng i-equate, parang wala kang pwedeng ipalit. Kasi ang ganap, complete eh. Pero yung sukdulang biyaya, napakaganda ng biyaya ng Diyos sa atin. Amen? Tayo pong lahat ay yumako. At alam ko po, no, si Lord patuloy na nangungusap po sa buhay natin. Sa bawat isa po sa atin. At kung gusto natin, sa sarili natin, no, na gusto natin, Lord, gamitin mo ako para po sa inyong kaluwalhatian. Sabihin mo sa puso mo, sabihin mo sa Panginoon. In prayer, or Lord, gusto ko maging banal, gusto ko talaga makasunod sa inyong kalooban. Sabihin mo sa sarili, sa puso mo, kausapin mo si Lord. Kung gusto mo magpagamit sa Kanya, kung gusto mo na mabigyan siya ng kaluguran, ng kaluwalhatian, sabihin po natin sa puso natin, sa Panginoon, na Lord, gamitin mo yung buhay ko. Kung gusto po natin na, Lord, magkaroon ko ng desire na mas ibigin kita, mahalin kita, na hindi ko man masuklian yung pag-ibig kung gaano mo ko inibig, pero maipakita at maipadama ko na makita ng lahat, na lahat po tayo inibig ng Diyos. Hingin po natin sa Panginoon yung desire, yung kapuspusan, yung kanyang pagkilos, yung kanyang pagsama. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa araw po na to. Salamat, Panginoon, sa napakagandang biyaya na pinagkabigay niyo po sa amin. Salamat, Lord, sapagkat lahat ng bagay na nakakamta namin, nararanasan namin, lahat po, Lord, dahil po sa biyaya niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa ginawa niyo po sa krus. Hindi kami magsasawa, Lord, ng pasalamatan ka sapagkat alam namin, Panginoon, na ang mga bagay na to, Panginoon, ay kulang, Lord, yung word na salamat. Even, Lord, yung buhay namin, kulang, Panginoon, para ibigay sa inyo. Pero, Lord, ito lang po yung alam namin na pwede namin ipakita, pwede po namin express dahil po sa ginawa niyo po sa krus para sa amin. At, Lord, katulad na totoo namin sa umaga na to, Lord, tulungan niyo po kami na ang mga buhay namin ay maging banal sa inyong harapan na set apart, consecrated, itinalaga, inihiwalay para po, Panginoon, sa inyong layunin. Lord, tulungan niyo po yung bawat sa amin. Puspusin niyo po kami, Lord, ng inyong banal na spirito. Lord, maranasan namin yung inyong pangungusap, yung inyong pagkilos, yung pagbabago ng buhay, Panginoon. Yung pananampalataya, Lord, dalangin namin, Panginoon, na maranasan to ng bawat isa na narito. Baguhan, datihan, Panginoon, kahit yung manonood na ito, Lord, sa online, Lord, hipuin niyo po yung puso ng bawat isa sa amin. Mangusap ka po sa amin, Panginoon, at bigyan niyo po kami, Lord, ng lakas. Bigyan niyo po kami, Lord, ng desire na magawa, Lord, yung kalooban niyo po, O Diyos. Panginoon, alam namin na hindi ito magiging mahirap. Sapagat alam namin, Panginoon, may mga bagay ka na sinimulan sa buhay namin. Nilinis mo na kami ng inyong mga salita, ng inyong banal na dugo. Naging karapat-dapat na kami, Lord, sa inyong harapan. Lord, alam namin na kaya namin gawin yung mga bagay na to para po sa inyo, O Diyos. Dalangin ko, Lord, na kumilos ka po sa amin, sa buhay namin. Mula po sa amin, ng mga leaders, sa amin po ng mga pastor, sa mga workers, sa mga members sa church na to, Panginoon.
Lord, kumilos ka po sa amin. Makita po namin, Lord, ano yung purpose namin. At Lord, maparangalan ka po namin. Mapaglingkuran ka po namin, Panginoon, bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Maibalik po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, parangal, pasalamat, nakarapat dapat, Panginoon, para sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Lord, gamitin niyo lamang po ang buhay namin, Panginoon, para po sa inyong kaluwalhatian. Salamat, Lord, pinupulit na salamatan ka po namin at i-bless niyo po, Panginoon, ang araw na to, ang buhay ng bawat isa, ang bawat pamilya at tahanan namin, Panginoon. Lord, gamitin niyo po yung buhay namin. At sa isang linggong daraan muli, Panginoon, Lord, yung mga mensahe na narinig namin sa araw na to ay hindi mawala, Panginoon. Bagkus, makita, Panginoon, sa buhay namin na ikaw po talaga yung Panginoon namin, O Diyos. Salamat, Lord. Patuloy ka namin pinupurit, pinasalamatan. At ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.